Ako si Mia, isang simpleng babae na may lihim na pag-ibig sa aking matalik na kaibigan, si Leo. Sa bawat araw na dumaraan, nararamdaman kong unti-unti akong kinakain ng aking damdamin para sa kanya. Ngunit paano nga ba ako magtatapat kung ang puso niya ay nakatali sa isang alaala na hindi na muling babalik? Simula pa noong una, alam ko na kung gaano kalalim ang pag-ibig ni Leo para sa kanyang ex. Si Ana, ang babaeng halos kumpleto sa kanyang buhay, ang dahilan ng bawat ngiti at lungkot na makikita sa kanyang mukha. Minsan, habang nakaupo kami sa isang tahimik na park, nakita ko ang lalim ng kanyang pag-iisip habang nakatingin sa malayo. Naalala ko ang kwento niya kung paano sila nagkakilala ni Ina, kung paano nila binuo ang kanilang mga pangarap, at kung paano biglang naglaho ang lahat nang walang babala. Sa mga oras na iyon, pinipilit kong itago ang kirot sa aking dibdib. Nilililin lang ko ang sarili ko sa pag-asang isang araw, mapapansin niya rin ako. Pero paano kung ang araw na iyon ay hindi darating? Paano kung patuloy akong maghihintay sa wala? Habang nasa tabi niya ako ang kanyang tagapakinig, ang kanyang kakampi, ang nag-aalaga sa kanya sa mga panahong siya'y nanghihina. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi ako ang nais niyang makasama. Sa tuwing tinitignan ko ang kanyang mga mata, alam kong si Ana pa rin ang nasa likod ng bawat ngiti niya. Ang sakit ng malaman na sa bawat yakap, hindi ako ang nais niyang yakapin. Isang araw, habang magkasama kaming naglalakad sa tabing dagat, bigla niyang tinanong, "Mia, sa tingin mo ba darating pa ang araw na makakalimutan ko siya?" Sa puntong iyon, gusto kong sabihin na ako ang sagot sa kanyang tanong, na ako ang narito para sa kanya. Pero natutunan kong ang pag-ibig ay hindi isang bagay na pwedeng ipilit. Kaya't ngumiti lamang ako at sinabing, "Leo, minsan kailangan nating palayain ang mga bagay na hindi na para sa atin." Habang unti-unting bumababa ang araw, naramdaman ko ang kanyang pagkadismaya. Alam ko, sa kabila ng kanyang mga ngiti, may lungkot sa kanyang puso na hindi niya maipakita. At sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ko pa ring pinipili ang maging nandyan para sa kanya. Sa isang pagtitipon na aming dinaluhan, nakita ko si Leo na tila kakaiba ang aura. Nakilala ko ang isa sa mga kaibigan ni Ana, si Mark. Nagulat ako nang biglang lumapit si Mark kay Leo at may ibinulong. Pagkatapos noon, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Leo. Ang dati niyang matiwasay na mukha ay biglang nabalot ng pag-aalala. "Ano ang nangyari?" tanong ko sa kanya. "Mia, kailangan kong umalis. May nangyari kay Ana." Sagot niya, na parang wala sa sarili. Habang siya'y nagmamadaling umalis, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Sa kabila ng aking nararamdaman, alam kong may mas mahalaga sa sandaling iyon. Naiwan ako sa likod, nag-iisip kung ano ang kahulugan ng pagbabagong iyon. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Sa isang iglap, ang aking mundo ay umikot sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang siya'y patuloy na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ex, ako'y nananatiling nasa tabi niya. Tahimik na umaasa na balang araw ay mapapansin din niya ako. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang bigat ng pag-ibig na hindi nasusuklian. Ang aming pagkakaibigan ay tila isang malalim na hukay na kinalalagyan ng lahat ng aking nararamdaman para sa kanya. Mga damdaming hindi ko maibulalas dahil sa takot na masira ang aming samahan. Isang hapon, habang kaming nakaupo sa paborito naming bench sa parke, muli na naman niyang naikwento ang tungkol sa kanyang ex. "Alam mo, minsan iniisip ko kung babalik pa siya," sabi niya, habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, isang ekspresyong matagal ko nang kilala, at sa bawat pagkakataon, ako'y nasasaktan para sa kanya.
Siguro, kung talagang para sa'yo, babalik siya. Ang tanging nasabi ko. Ngunit sa loob-loob ko, nais kong sabihin na sana'y makahanap na siya ng kasiyahan mula sa iba, mula sa akin. Sa mga ganitong pagkakataon, palagi akong nagtataka kung ano nga ba ang meron sa kanyang ex na wala ako. Ano ba ang kulang sa akin? Ngunit sa halip na itanong ito sa kanya, pinipili kong manahimik na lamang at magpatuloy sa pagsuporta. Hanggang kailan ko kaya itong titiisin? Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi ko maiwasang muling balikan ang mga alaala naming dalawa. Nagsimula ang lahat noong una kaming magkakilala sa isang seminar sa unibersidad. Siya ang unang bumati sa akin at mula noon, hindi na kami nagkahiwalay. Ang aming samahan ay tila isang magandang aklat na unti-unting nabubuo. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang aklat na iyon ay napuno ng mga tagpong-puno ng pag-asa na palaging nauuwi sa pagkabigo. Araw-araw, habang siya'y naghihintay sa kanyang ex, ako'y nandyan palagi. Sinusuportahan siya sa kanyang mga desisyon, kahit pa ang mga ito'y walang kasiguraduhan. Hanggang isang araw, napansin kong unti-unti siyang nagbabago. Nagiging mas masayahin siya, mas palangiti. May kung anong nagbago sa kanyang aura, at hindi ko mawari kung dahil ba ito sa akin o may iba pang dahilan. Nakipag-usap kami ulit ng ex ko. Biglang niyang sinabi isang umaga habang nagkakape kami. Halos mabilaukan ako sa aking iniinom. Talaga? Ano ang nangyari? Pilit kong itinatago ang kaba sa aking boses. Nagpasya kaming subukan ulit, sabi niya, nang may kislap sa mga mata. Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na tumarak sa aking puso. Sa kabila ng sakit, pinilit kong ngumiti. Masaya ako para sa'yo, sabi ko, kahit sa loob-loob ko'y gustong-gusto ko nang umiyak. Habang siya'y nagkukuwento tungkol sa planong pagkikita nila ng kanyang ex, pakiramdam ko'y unti-unti akong nawawala. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya siyang suportahan habang ako'y nasasaktan. Ngunit hindi ko rin magawang lumayo. Mahal ko siya at iyon ang katotohanan na hindi ko kayang talikuran. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bahagi sa akin na nagsasabing, hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. May isang bahagi sa akin na umaasang may mangyayaring himala. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa trabaho, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa kanya. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya. May halong kaba ang kanyang boses. Agad kong sinagot, oo naman. Anong nangyari? Hindi ko inaasahan ang mga sumunod na sinabi niya. Nagkabalikan kami ng ex ko, pero hindi ito tulad ng inaasahan ko. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Parang may kulang, parang may mali. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit kinakalma ang sarili. Ikaw, ang kanyang sagot na halos hindi ko agad maintindihan. Ikaw ang kulang, hindi ko alam, pero parang ikaw ang hindi ko dapat na iniwan. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang kaganapang ito ay isang bagay na hindi ko inasahan. Sa isang iglap, lahat ng aking pag-asa at pag-aalinlangan ay nagbanggaan. Ang kanyang mga salitang iyon ay tila isang ilaw na nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang may sumigaw sa kabilang linya. Sino yan? Tanong ng isang pamilyar na boses, ang kanyang ex. Ang tawag ay biglaang naputol at iniwan akong nagguguluhan. Sa gitna ng aking pagkabigla, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang tunay niyang nararamdaman? At ano ang ibig sabihin ng kanyang mga huling salita? Habang ako'y naglalakad pa uwi, alam kong ang gabing ito ay simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanatang puno ng mga katanungan na naghihintay ng kasagutan. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy akong naging saksi sa pag-aasam ni Marco
para kay Ana. Ang bawat ngiti niyang puno ng pag-asa tuwing may bagong mensahe mula kay Ana ay tila mga patalim na unti-unting tumatarak sa aking puso. Ngunit sa kabila nito, hindi ko magawang lumayo. Ako si Mia, ang kanyang matalik na kaibigan, ang tagapayo, ang sandalan. At sa aking pananahimik, ako rin ay isang lihim na umaasa. Nagsimula ang lahat nang minsang magyaya si Marco na maghapunan sa aming paboritong kainan. Kailangan ko ng iyong opinyon. Bungad niya habang inilalapag ang menu sa harap ko. Hindi ko na kailangan ng karagdagang paliwanag upang malaman kung tungkol ito kay Ana. Alam mo, Mia, patuloy niya. Sa tingin ko, mayroon pa ring pag-asa. Sa bawat oras na magkausap kami, parang bumabalik ang dati naming samahan. Aaminin kong miss ko siya, ang lahat ng tungkol sa kanya. Ngumiti ako. Pilit na ikinukubli ang kirot. Basta't masaya ka, Marco. Narito lang ako para sa iyo. Habang abala siya sa pagkwento ng mga plano niyang muling makuha ang loob ni Ana, hindi ko maiwasang mapansin ang mga detalye sa kanyang mukha. Ang mga mata niyang puno ng pangarap, ang mga labi niyang bumibigkas ng pangalang hindi ko maaaring aangkinin. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya magagawang iwan. Ako'y narito, handang makinig, kahit pa sa kwento ng kanyang pagkabigo. Ilang linggo pa ang lumipas at patuloy ang aming mga pag-uusap. Isang gabi, habang kami di naglalakad sa parke, napansin kong tila may bumabagabag kay Marco. Anong problema? Tanong ko, umaasang hindi ito tungkol sa ex niya. Mia? Bumuntong hininga siya bago nagpatuloy. Gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang lahat ng ito kung wala ka. Alam mo namang lagi akong nandito para sa'yo. Sagot ko, pilit na nilalabanan ang damdamin. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, hinawakan niya ang aking kamay. May gusto akong ipagtapat, sabi niya. Ngunit bago pa niya masabi ang susunod na salita, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran namin. Marco? Si Ana. Ang boses niyang tila musika sa pandinig ni Marco, ngunit tila kidlat na sumiklab sa akin. Nakatitig si Marco sa kanya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asang matagal na niyang hinahanap. Tumango siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakuha ko ang kanyang pahintulot. Mag-uusap muna kami, Mia, paumanhin niyang sabi, ngunit alam kong hindi na ito kailangan ng anumang paliwanag. Habang papalayo sila, naramdaman kong hindi ko na kaya pang magpanggap. Ang mga ngiting pilit kong isinusuot ay unti-unting napawi, at ako'y napaupo sa pinakamalapit na bangko. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila dagok sa aking damdamin, ngunit hinayaan ko ang luha na pumatak, sa pag-asang dala nito ang sakit na aking kinikimkim. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na naguguluhan. Ano nga ba ang gustong ipagtapat ni Marco bago pa dumating si Ana? Isang katanungang nag-iwan ng puwang sa aking isipan, isang puwang na puno ng pag-asa at takot. Kinabukasan, hindi ko inaasahan ang mensaheng natanggap ko mula kay Marco. Kailangan kitang makausap. Mahalagang malaman mo ito. Ang mga salitang iyon ay nagtulak sa akin upang magmadaling tumungo sa aming paboritong kapehan kung saan siya naghihintay. Nang makaupo kami, agad niyang hinawakan ang aking kamay. Mia, hindi ko na kayang itago pa, sabi niya. At sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang kaba sa kanyang tinig. Si Ana, siya ang mahal ko, pero naputol ang kanyang pagsasalita at ang pag-asa ay muling nabuhay sa aking puso. Pero ano, Marco? Tanong ko. Umaasang ang susunod niyang sasabihin ay bagay na matagal ko nang inaasam. Pero hindi ko magawang ipagpatuloy ito habang may iba akong nadarama. Ang kanyang mga matay nakatuon sa akin, puno ng emosyon na hindi ko mawari. Mia,
Paano kung sabihin kong ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko magawang magpatuloy kay Ana? Paano kung ikaw ang tunay kong hinahanap? Ang mga salitang kanyang binitiwan ay naghatid ng halong tuwa at takot sa aking puso. Sa wakas, ang lihim na nadarama ay tila nagkaroon ng kasagutan. Ngunit sa likod ng kanyang pag-amin, naroon ang pangambang baka ito'y pansamantalang damdamin lamang dala ng kanyang kalituhan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tawag ang nagputol sa aming pag-uusap. Marco, kailangan mo itong marinig. Ang tinig mula sa kabilang linya. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. At kaming dalawa ay nakatitig sa isa't isa, puno ng katanungan at pag-aalinlangan. Ano ang sumunod na mangyayari? Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pagdating ng isang bagong kabanata. Ang simula ng hindi inaasahang paglalakbay ng aming damdamin. Sa mga araw na lumipas, naging regular na ang aming mga pag-uusap habang hinihintay ni Marco ang pagbabalik ni Clara. Ako naman, palaging nandyan para sa kanya, nakikinig, nagbibigay ng payo, at tahimik na nagmamahal mula sa isang sulok na hindi niya napapansin. Isang umaga, habang nagkakape kami sa paborito naming tambayan, hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo, minsan iniisip ko kung babalik pa nga siya. Wika niya habang hinahalo ang kape. May halong pagdududa ang boses niya, na tila ba hindi siya sigurado sa mga nasabi. Bakit mo nasabi yon? Tanong ko. Pilit na itinatago ang saya sa puso ko sa posibilidad na baka dumating ang araw na matuto siyang mag-move on. Parang ang tagal na kasi, at kahit na minsan nagpaparamdam siya, parang hindi na siya ganoon kasigurado. Sagot niya, habang nakatingin sa malayo. Tila naglalakbay ang kanyang isip sa mga alaala na hindi ko maabot. Naramdaman ko ang pagdaloy ng init sa aking pisngi. Hindi ko mawari kung dahil ito sa kape o sa mga salita niya na nagbigay ng kaunting pag-asa sa akin. Ngunit hindi ko pa rin maalis ang kaba na baka isang araw ay bumalik si Clara at muling bawiin si Marco. Muling itulak ako sa gilid kung saan tila wala akong halaga. Sa kabila ng lahat, pinili kong manatili. Isang gabi, nagpasya akong ibuhos ang aking nararamdaman sa isang liham na hindi ko alam kung kailan ko maibibigay sa kanya. Nagsimula akong magsulat. Bawat salita ay puno ng pag-asa at takot. Marco, alam ko na sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay naghihintay. Naghihintay sa isang tao na tila ba hindi ka na kayang mahalin tulad ng dati. Ngunit ako, palaging nandito, palaging handang umalalay sa iyo kahit na alam kong hindi mo ako nakikita sa paraang nakikita kita. Minsan naiisip ko, paano kaya kung ako ang piliin mo? Paano kaya kung sa akin mo matutunan ang pagmamahal na matagal mo nang inaasam mula sa iba? Alam kong hindi ito madali. At alam kong hindi mo ito basta-basta magagawa. Pero hindi ko mapigilan ang pusong umaasa. Hindi ko alam kung kailan kita makakayang ipaglaban. Ngunit sana, sa tamang panahon, makita mo rin ako. Tinapos ko ang liham na may luha sa aking mga mata. Alam ko sa sarili ko na maaaring hindi ito kailanman makarating sa kanya. Ngunit kahit paano, nakagaan ito sa aking loob. Habang sinasarado ko ang sobre, narinig ko ang pagring ng telepono. Si Marco. Agad kong sinagot ito at naramdaman ko ang kaba sa kanyang boses. May nangyari, sabi niya, halatang hindi mapakali. Nag-message si Clara. Gusto niya kaming magkita bukas. Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Ang pag-asang naramdaman ko kanina ay biglang naglaho na parang bula. Ngunit hindi ko ito pinahalata kay Marco. Pinilit kong ngumiti. Kahit na alam kong hindi niya ito makikita sa telepono. Talaga? Anong plano mo? Tanong ko. Pilit na tinatago ang panginginig ng aking boses. Hindi ko alam, pero pupunta ako. Kailangan kong malaman kung ano ang gusto niyang mangyari sa amin. Sagot niya.
puno ng pag-aalinlangan. Ang gabi ay tila walang katapusan. Naglalaro sa isip ko ang iba't ibang senaryo kung saan maaaring bumalik si Clara at muling agawin si Marco mula sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili kong maging masaya para sa kanya. Kahit na nangangahulugan ito ng pagbitaw sa pag-asang matagal ko nang inaasam. Kinabukasan, habang naghihintay sa balita mula kay Marco, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga posibleng mangyari. Naalala ko ang liham na isinulat ko kagabi. Marahil ito na ang oras para ipakita sa kanya ang nararamdaman ko. Ang oras kung saan kailangan kong ipaglaban ang sarili kong damdamin. Sa wakas, nag-message siya. Pwede ba tayong magkita? May kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit pumayag ako. Habang naglalakad ako papunta sa aming tambayan, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ito na ang oras. Oras para malaman kung ano nga ba ang tunay na nararamdaman ni Marco. Pagdating ko, nakita ko siyang nakaupo, tila ba may malalim na iniisip. Naupo ako sa harap niya at hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Marco, anong nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Clara, hindi siya bumalik, sabi niya, puno ng sakit ang kanyang boses. Sinabi niyang mahal pa rin niya ako, pero hindi na niya kayang balikan ang dati. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Masaya ba ako dahil hindi siya bumalik? O malungkot dahil nasasaktan si Marco? Ngunit bago pa man ako makapagsalita, hinawakan niya ang aking kamay. Alam mo, habang hinihintay ko siya, napagtanto ko na may isang tao palang palaging nandyan para sa akin. Isang taong hindi ko nakitang mahalaga sa mga oras na nagdaan. Naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Ang pag-asa na akala ko'y nawala na ay muling bumalik. Ngunit bago ko pa man masabi ang nararamdaman ko, biglang tumunog ang kanyang telepono. Sandali lang, kailangan kong sagutin ito, sabi niya. At biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka, isang tawag mula kay Clara. Ang twist na ito ang nagtulak sa akin sa gilid ng pag-asa at pag-aalinlangan. Ano nga ba ang mangyayari? Sa isang iglap, ang mundo ko ay muling nabalot ng misteryo at pag-asa. Habang siya'y naghihintay sa iba, ako'y nandyan palagi. Ang araw ay tila mabagal na bumaba sa kanluran. Nag-iiwan ng mga aninong naglalaro sa mga dahon ng mga puno sa parke. Nandito na naman kami ni Marco, sa paborito naming tambayan. Madalas kaming pumunta rito tuwing gusto niyang magpahinga mula sa kanyang abalang mundo o tuwing kailangan niya ng kausap. Sa kanya, ako na yata ang pinakamaasahang kanlungan sa tuwing siya'y nawawalan ng pag-asa. Sa likod ng mga ngiti at tawanan, palaging naroon ang tahimik na lungkot sa kanyang mga mata. Alam kong hindi pa rin siya nakaka-move on kay Carla, ang kanyang ex na bigla na lamang naglaho sa kanyang buhay. Ako, bilang kaibigan, ang naging saksi sa bawat araw na siya'y naghintay sa pagbabalik nito. Nakakalungkot isipin na kailanman ay hindi niya naisip na ako'y naririto lamang, palaging handang makinig at umalalay. Habang siya'y nagkukuwento ng mga alaala nila ni Carla, sinubukan kong itago ang sakit na dulot ng kanyang mga salita. Ang bawat kwento ng kanilang nakaraan ay parang maliit na karayom na tumutusok sa aking puso. Ang pag-asa niyang bumalik ito ay patuloy na umaasa sa kawalan. Ngunit kahit alam kong masakit, hindi ko magawang iwan siya sa ganitong sitwasyon. Minsan, iniisip kong hangal ako sa patuloy na pag-asa na makikita rin niya ako ng higit pa sa isang kaibigan. Nang biglang nag-ring ang kanyang telepono, napatigil siya sa kanyang kwento. Tumigil ang aming usapan at saglit na nagkaroon ng katahimikan. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay naroon ang pag-aalinlangan. Si Carla, bulong niya sa akin bago sagutin ang tawag. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman.
Sa isang banda, natutuwa ako para sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, parang pinipiga ang puso ko sa kaba. Habang nag-uusap sila, pinilit kong hindi pakinggan ang kanilang usapan. Nagkunwari akong abala sa pagtingin sa paligid, pero ang totoo, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang maliliit na bombang sumasabog sa aking isipan. Gusto kong umalis sa sandaling iyon, ngunit hindi ko kayang gawin. Isa akong kaibigan na narito para sa kanya, kahit pa ang tawag na iyon ay tila hudyat ng pagbalik ni Carla sa buhay ni Marco. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin. Nagkita na kami ni Carla. Sabi niya, puno ng saya ang kanyang tinig. Sinabi niyang gusto niyang makipag-ayos. Hindi ko alam kung paano sasagot. Hindi ko alam kung paano itatago ang sakit na nararamdaman ko. Talaga? Anong balak mo? Tanong ko. Pilit nang ngumiti kahit ang puso ko'y parang dinudurog. Pag-iisipan ko pa, sagot niya. Ngunit sa tono ng kanyang boses ay halata ang pag-asa at excitement. Pero may pag-asa na, di ba? Tumango ako, pilit na pinipigilan ang mga luha. Oo, Marco, may pag-asa. Sa oras na yon, pakiramdam ko ay parang nagising ako sa isang panaginip na matagal ko nang nilulutang. Habang siya'y naghihintay sa iba, ako'y nandyan palagi. Ngunit ngayon, tila ang paghihintay ko'y wala nang saysay. Ang bawat sandali ng pag-asang baka isang araw, ay makita niya ako ay tila naglaho na. Nang magpaalam siya sa akin, naglakad ako pauwi ng mag-isa. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, naroon ang bigat ng katotohanan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw na siya'y abala sa pagbabalik ni Carla. Parang ang mundo ko'y bumaliktad at ako'y naiwan sa kawalan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko magawang isuko si Marco. Sa kabila ng sakit, mahal ko siya at palaging naroon para sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong kailangan ko ring mag-isip para sa sarili ko. Kailangan kong malaman kung ngamengkiyak hanggang saan ko kayang maghintay at kung darating ba ang araw na ako'y matatanggap niya bilang higit pa sa isang kaibigan. Habang naglalakad ako, biglang may tumigil na kotse sa aking tabi. Bumaba ang bintana at lumabas ang isang pamilyar na muka. Si Carla. Hi, sabi niya. May ngiti sa kanyang mga labi. Pwede ba kitang makausap? Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Sa pagkakataong iyon, alam kong may hindi pang karaniwang mangyayari. Isang twist na hindi ko inaasahan. Isang cliffhanger na magbabago sa lahat ng aking inaakala. Sa bawat araw na lumilipas, tila walang pagbabago sa takbo ng aming buhay. Sinasabi nilang ang oras ang pinakamagaling na manggagamot. Ngunit sa kalagayan namin, tila ito'y isang matagal na pag-aantay sa isang bagay na hindi ko alam kung darating pa. Ako, ang babaeng best friend na laging naroon para sa kanya, ay patuloy na naghihintay. Para sa kanya, para sa amin, at para sa isang pag-asa na baka sakaling magising siya sa kung anuman ang mayroon kami. Lunes ng umaga, nakatambay kami sa isang tahimik na cafe sa kanto. Kasama ang aroma ng kape at ang masarap na usapan, tila ang oras ay bumagal, pinaparamdam sa amin ang bawat segundo na magkasama kami. Alam mo, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Bulong niya habang nakatitig sa kanyang tasa. Alam ko, dahil sa bawat paghinga niya, sa bawat kibot ng kanyang labi, ang kanyang ex pa rin ang nasa isip niya. Alam mo ba? Lagi kang nandyan para sa akin. Hindi ko alam kung paano kita mapasasalamatan. Sabi niya na may halong ngiti. Ang mga salitang iyon ay parang karayom na tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa dahil napapansin niya ang presensya ko o malungkot dahil tila hanggang doon na lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Pilit kong pinipigilan ang aking nararamdaman.
Sa bawat pagkikita namin, sa bawat halakhak at luha, ang puso ko'y patuloy na umaasa. Nakakatawa mang isipin. Pero ang katotohanang siya'y naghihintay sa iba habang ako'y palaging nandyan ay tila isang matinding laro ng damdamin. Isang laro na hindi ko alam kung paano ko lulutasin. Isang gabi, habang kami naglalakad sa baybayin, tila may kakaibang lamig sa hangin. Ang kanyang mga mata ay malalim na nakatingin sa malayo. Tila hinahanap ang sagot sa mga tanong na hindi niya maibahagi. Minsan, naisip ko kung ano kaya ang mangyayari kung bumalik siya. Wika niya. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng mabigat na pakiramdam sa akin. Kung bumalik siya, magiging masaya ka ba? Tanong ko. Tila binalot ng katahimikan ang paligid. Ang pag-aspas ng mga alon sa dalampasigan ay ang tanging tunog na aming naririnig. Hindi ko alam, sagot niya na may bakas ng pag-aalinlangan. Sa kabila ng kanyang mga tanong, ako'y natutong maghintay. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ng lahat ng ito. Ngunit ang bawat sandali na kasama siya ay naging bahagi na ng aking sistema. Natutunan kong maging masaya sa isang simpleng ngiti, sa isang paghawak ng kamay, sa isang yakap na tila nagtatago ng mga salitang hindi mabigkas. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may bumabagabag sa akin. Isang pangamba na baka sa isang iglap, mawala siya sa akin. Isang gabi, habang kami nasa hardin ng kanilang bahay, sinabi niyang may kailangan siyang gawin. Kailangan kong makita siya, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay kumurot sa puso ko. Alam ko na walang dahilan upang pigilan siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang liwanag sa kanyang mga mata na matagal ko nang hindi nakikita. Habang siya'y naglalakad palayo, hindi ko mapigilan ang pag-agos ng luha ko. Tila ang lahat ng inaasahan ko ay unti-unting nawawala. Sa bawat hakbang niya palayo, ang hinaharap namin ay tila nagiging malabo. Ngunit gayunpaman, natutunan kong tanggapin ang bawat sandali. Sa kabila ng pag-aantay, natutunan kong mahalin siya sa paraan na kaya ko, sa paraan na alam ko. Sa gitna ng kalungkutan, may isang boses na umaling-aungaw sa aking isip. Bakit hindi mo siya ipaglaban? Tanong ng aking konsensya. Bago pa man ako makapag-isip ng sagot, isang tawag ang natanggap ko mula sa kanya. Kailangan mo akong puntahan. Sabi niya na may halong kaba at takot. Ang boses niya ay tila may kasamang hikbi. At sa sandaling iyon, alam kong may nagbago. Habang tumatakbo ako papunta sa kanya, ang damdamin ko ay naghalo-halo. Ang kaba, ang takot, at ang pag-asa. Ano nga ba ang nangyari? Ano to nga ba ang naging desisyon niya? Sa bawat hakbang ko patungo sa kanya, ang puso ko'y naglalaban. At sa pagdating ko sa lugar kung saan kami madalas nag-uusap, nakita ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may kakaibang saya sa kanyang nangiti. Nagkamali ako, bulong niya. Hindi siya ang kailangan ko. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng pag-asa sa akin. Ngunit bago pa man ako makapagbigay ng reaksyon, isang tawag ang dumating mula sa kanyang ex. Pumunta siya dito, sabi niya, at ang mundo ko ay muling tumigil. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang pag-aantay ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, alam ko na sa bawat hakbang na gagawin ko, sa bawat desisyon na pipiliin ko, ako'y palaging nandyan para sa kanya. Kahit pa sa huli, baka siya'y maghintay pa rin sa iba. Sa bawat araw na lumilipas, tila lalong nagiging masakit ang aking sitwasyon. Ako si Mia, ang babaeng best friend na palaging nandyan para kay Leo. Ang lalaking naghihintay sa kanyang ex na si Clara. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang umasa na balang araw ay mapansin niya rin ako. Ngunit sa tuwing nagkakaroon ako ng pagkakataon na ipakita ang nararamdaman ko,
Palaging siya pa rin ang laman ng isip niya. Maaga akong nagising isang Sabado ng umaga, handa na para sa aming nakatakdang pag-hike. Isang linggo na naming pinaplano ito ni Leo, at sa kabila ng aking tahimik na pagdurusa, sabik pa rin akong makasama siya. Habang nag-aayos ako ng gamit, tila may kung anong kaba ang bumabalot sa aking dibdib. Marahil ito ay dahil sa umaasa akong may magbago sa pagitan namin sa araw na ito. "Ready ka na?" tanong ni Leo nang magkasalubong kami sa tapat ng bahay ko. Nakangiti siya, at tila ba walang ibang iniisip kundi ang araw na darating. Tumango ako, at pilit na ngumiti. Kung alam lang niya na sa bawat ngiti ko, may kasamang kirot. Habang tinatahak namin ang landas patungo sa bundok, hindi maiwasang mapansin ko ang tahimik niyang pagkaminsang pagtitig sa kanyang cellphone. Alam kong umaasa pa rin siya sa mensahe mula kay Clara. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Kailan kaya niya makikita ang halaga ng nasa harapan niya? "Alam mo," panimula ko, pilit na binabago ang tema ng usapan. "Ang ganda ng panahon ngayon. Parang perfect para makalimot sa mga problema." Tumingin siya sa akin at ngumiti. "Oo nga, Mia. Kaya nga gusto ko ring mag-hike. Para naman makapag-isip-isip." Sa likod ng kanyang mga salita, nararamdaman ko pa rin ang lungkot na bumabalot sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, handa akong maging sandalan niya. Hindi ko alam kung bakit patuloy akong umaasa na isang araw ay matauhan siya at malaman niyang ako ang para sa kanya. Sumapit kami sa isang bahagi ng bundok kung saan tanaw ang buong bayan. Napakaganda ng tanawin at tila saglit kong nakalimutan ang lahat ng alalahanin. Naupo kami sa isang malaking bato at nagkwentuhan ng kung ano-ano. Ngunit sa kabila ng tawanan at kasiyahan, naroon pa rin ang bigat sa aking puso. "Mia?" Biglang bulalas ni Leo. "Alam mo bang minsan iniisip ko kung ano na kaya ang ginagawa ni Clara ngayon?" Parang sinaksak ang puso ko sa kanyang sinabi. Akala ko'y may pagbabago na, ngunit nagkakamali pala ako. "Siguro masaya na siya kung nasaan man siya." Pilit kong sagot na may ngiti sa labi. "At siguro masaya na rin siya para sa'yo." Tumingin siya sa akin. Tila may gustong itanong, ngunit nag-aalangan. "Ikaw, Mia, ano bang nagpapasaya sa'yo?" Napaisip ako. "Ano nga ba?" "Siguro?" "Ang mamakita kang masaya," sagot ko. Hindi ko na idinagdag pa ang kahit hindi ako ang dahilan. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Halos hindi ko na kailangang tingnan kung sino ang nag-text. Alam kong si Clara yon. Kitang-kita ko ang biglang pagningning ng kanyang mga mata habang binabasa ang mensahe. "Si Clara?" Anya, hindi maitago ang saya sa kanyang boses. Gusto niya raw akong makita mamaya. Bigla akong nalungkot. Sa kabila ng lahat ng ito, bakit parang siya pa rin ang pinipili ng tadhana para kay Leo? Hindi ko na napigilan ang aking sarili. "Leo?" Simula ko, nanginginig ang boses. "Hindi mo ba nakikita? Nandito lang ako sa tabi mo." Tumingin siya sa akin, tila nagulat sa aking sinabi. "Mia, alam kong nandyan ka. At sobrang thankful ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin." Ngunit bago pa man siya makapagsalita pa, nagpatuloy ako. "Pero hindi mo ba naiisip na habang naghihintay ka sa kanya, may isang taong naghihintay din sa'yo?" Tahimik siyang tumitig sa akin, tila naguguluhan. Tumayo ako, hindi na kinaya ang bigat ng mga salitang nais kong sabihin. "Mia?" Tawag niya. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy, nagdesisyon akong umalis. Habang pababa ako ng bundok, naririnig ko pa rin ang pagtawag niya sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan ko na ring piliin ang sarili ko. Hanggang kailan nga ba ako maghihintay sa isang taong ang puso'y nakalaan para sa iba? Ngunit sa bawat hakbang ko, may isang tanong na bumabalot sa aking isip. Kung sakaling magbago ang lahat, handa pa rin kaya akong bumalik?
Sa bawat araw na lumilipas, tila isang mabigat na pasanin ang dinadala ko. Isang pasaning hindi ko maamin, hindi ko masabi. Si Adrian, ang matalik kong kaibigan, ay patuloy pa ring naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ex, si Lara. Sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang dinaranas, palagi akong nandyan para sa kanya. Isang tahimik na saksi sa kanyang pakikipaglaban sa pag-asa at sa kawalan nito. Alam mo, minsan iniisip ko kung babalik pa talaga siya. Ani Adrian habang nakatingin sa malayo. Sa abot tanaw na tila walang hanggan. Adrian, nagsimula ako. Pero pinili kong hindi ituloy ang aking sasabihin. Alam kong hindi ko siya mapipilit na bumitaw. Hindi ko rin alam kung paano ko siya mapapalaya sa kanyang pagkakabihag sa alaala ni Lara. Sa kabila ng aking pagkakaibigan kay Adrian, hindi ko maikakaila na may nararamdaman akong higit pa sa pagiging magkaibigan. Minsan, sa tuwing nag-uusap kami, nararamdaman kong ako lang ang nakikita niya. Pero sa tuwing babanggitin niya ang pangalan ni Lara, bumabalik siya sa isang mundong hindi ako kabilang. Isang araw, habang kami siya naglalakad sa paborito naming parke, hindi na ako nakapagpigil. Adrian, paano kung hindi siya bumalik? Tanong ko. Pilit na sinisilip ang kanyang mga mata, naghahanap ng kahit kaunting pag-asa. Tumigil siya sa paglalakad at naramdaman ko ang bigat ng kanyang titig. Hindi ko alam, pero alam kong hindi ko siya kayang kalimutan. Sagot niya, puno ng lungkot ang kanyang tinig. Sa mga sandaling iyon, gusto kong sabihin sa kanya na nandito ako, palaging handang maghintay, palaging handang magbigay ng pagmamahal na hinahanap niya. Pero natatakot ako, natatakot sa kung anong magiging kahulugan ng aking pag-amin. Natatakot sa posibilidad na mawala ang aming pagkakaibigan. Pagdating namin sa bench kung saan kami madalas na umupo, naroon pa rin ang mga ukit na ginawa namin noong una kaming nagkakilala. Mga pangalan namin, Adrian at ako, na parang mga alaala ng kabataan, mga alaala ng samahang higit pa sa pagkakaibigan. Umupo kami at tahimik na pinanood ang paglubog ng araw. Alam mo ba, minsan iniisip ko na sana makalimutan ko na siya. Biglang sabi ni Adrian, tila nag-iisip ng malalim. Talaga? Tanong ko. Umaasa na sa wakas ay makikita ko ang pag-asa na matagal ko nang pinapangarap. Oo, minsan iniisip ko na sana may tao na pwedeng punan ng espasyo na iniwan niya. Tugon niya. Pero ang kanyang mga mata ay tila nakatuon sa isang bagay na hindi ko maabot. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Pero sa likod ng pag-asang iyon, alam kong may posibilidad na hindi ako ang taong hinahanap niya. Paano kung iba ang makakita sa kanya? Paano kung may ibang magpuno ng espasyong iyon? Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko mapigilan ang pag-iisip. Alam kong kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong malaman kung hanggang kailan ako maghihintay, hanggang kailan ako magiging anino sa likod ng kanyang pag-asa. Kinabukasan, nagpasya akong umamin sa kanya. Tumawag ako kay Adrian at niyaya siyang magkape sa paborito naming kafe. Pagdating namin doon, halata ang kanyang kasiyahan sa pagkikita namin, pero may kung anong bigat ang nararamdaman ko. Adrian, may kailangan akong sabihin sa'yo. Simula ko, pilit na ikinukubli ang kaba sa aking tinig. Ano yun? Tanong niya, habang naglalagay ng asukal sa kanyang kape. Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero natatakot akong baka masira ang pagkakaibigan natin. Sabi ko, sabay tingin sa kanyang mga mata. Umaasa na makikita niya ang katotohanan sa likod ng aking mga salita. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Tila naguguluhan. Adrian, mahal kita. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang higit pa roon. Amin ko? Ramdam ang bigat ng mga salitang lumabas sa aking bibig. Nanatiling tahimik si Adrian, tila hindi makapaniwala sa mga narinig. Sa mga sandaling iyon,
Naramdaman ko ang kaba, ang takot na baka hindi niya matanggap ang aking nararamdaman. Pero kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman kung ano ang magiging kahulugan ng aking pag-amin sa kanya. Maya-maya, tumingin siya sa akin. At sa wakas ay nagsalita. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ito. Pero may sasabihin din ako sa'yo, sabi niya, na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-asa at kaba. Ano ang sasabihin niya? Ano ang mangyayari pagkatapos ng aking pag-amin? May dumating na sulat kanina mula kay Lara. Bumalik na siya at gusto niyang magkita kami. Sabi ni Adrian, puno ng emosyon ang kanyang tinig. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga narinig. Ang twist na ito ay tila isang suntok sa akin. Isang suntok na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng lahat ng pag-asa, sa kabila ng lahat ng pangarap, tila bumalik kami sa simula. At sa kabila ng lahat ng sakit, alam kong kailangan kong magpatuloy, pero paano? Habang naglalakad ako sa kahabaan ng paborito kong daanan sa parke, hindi ko maiwasang maalala ang mga araw na kasama ko si Miguel. Siya ang naging matalik kong kaibigan sa loob ng maraming taon. Ang kanlungan ko sa kahit anong problema. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ko sa kanya, naroon ang lihim na pagnanasa na isang araw ay makikita niya ako hindi lamang bilang kaibigan, kundi bilang isang taong maaring mahalin. Si Miguel ay may hindi matitinag na pag-asa na babalik ang dati niyang kasintahan. Kahit pa matagal na silang naghiwalay, palagi siyang naghihintay, umaasang isang araw ay muling magtatagpo ang kanilang landas. Sa tuwing nag-uusap kami, nararamdaman ko ang sakit sa bawat salitang binibitawan niya. Sakit na hindi niya alam ay siya ring bumabagabag sa akin. Makikipagkita kami ngayong hapon at wala siyang kamalay-malay sa plano kong sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Matagal ko nang iniisip kung paano ko sisimulan ang pag-uusap na ito. Bawat senaryo ay naglalaro sa isip ko at sa bawat pagtatapos ay palaging may pag-asa. Kahit alam kong maaaring hindi ito mangyari sa totoong buhay. Nang makarating ako sa paborito naming kainan, nakaupo na siya sa isang sulok, abala sa pagbabasa ng libro. Muli kong pinagmamasdan ang kanyang mukha, ang mga matang puno ng pag-asa para sa isang taong maaaring hindi na bumalik. Umupo ako sa harap niya. Sinusubukang ipakita ang ngiti na palaging bumabalot sa aking mukha tuwing kasama siya. Hey, sorry, na-late ako. Bati ko, kahit pa alam kong nasa oras naman ako. Okay lang. Alam mo naman na mahilig akong magbasa habang naghihintay. Sagot niya. Sabay ngiti na tila ba walang problema sa mundo. Habang nag-uusap kami, pinilit kong i-focus ang sarili ko sa kasalukuyan, sa mga kwento at tawanan. Ngunit hindi ko maiwasang madistract ng bigat ng mga salita na nais kong bitawan. Sa wakas, nang naramdaman kong wala ng ibang tao sa paligid, nagpasya akong magsalita. Miguel, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo. Panimula ko, pilit na pinapanatili ang tapang sa aking boses. Hindi ko na kaya na magpanggap na okay lang ako na nandito ka palagi. Naghihintay sa isang taong maaaring hindi na bumalik. Tila nagulat siya sa sinabi ko, ngunit hindi siya umimik. Pinagpatuloy ko ang aking mga salita. Alam kong ito na ang tamang panahon. Sa bawat oras na kasama kita, nararamdaman ko ang sakit ng pag-asang iyon. At hindi lang iyon ang nagdudulot ng lungkot sa akin. Miguel, mahal kita higit pa sa isang kaibigan. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero hindi ko na kayang itago pa. Matagal kaming hindi nag-usap pagkatapos kong sabihin yon. Ramdam ko ang kabog ng puso ko habang naghihintay sa kanyang reaksyon. Sa wakas, nagsalita siya, ngunit hindi ko inaasahan ang kanyang sasabihin. Alam mo, matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba sa paraan ng pagtrato mo sa akin.
Pero hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon nating dalawa. Hindi ko rin alam kung paano ko hahayaan ang sarili kong bumitaw sa nakaraan. Habang pinapakinggan ko siya, nagkaroon ako ng pag-asa na maaari siyang maging bukas sa aming posibilidad. Ngunit bago pa man ako makapag-react, dumating ang twist na hindi ko inaasahan. Pero kailangan mong malaman na hindi lang ikaw ang may lihim na nararamdaman. Patuloy niya. Meron akong nakilala at siya ang nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Siya ang dahilan kung bakit unti-unti kong natutunan na pakawalan ang nakaraan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga sinabing iyon. Sa isang banda, masaya akong nakahanap siya ng bagong pag-asa. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman ko ang pagguho ng pag-asang matagal ko nang inilaan para sa amin. Gusto kong malaman mo na mahalaga ka pa rin sa akin, kahit paano ang mangyari. Dagdag pa niya, habang hawak ang aking kamay. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang pag-ibig ko para kay Miguel ay hindi kailanman magiging parehas ng inaasam ko. Ang twist ng kapalaran ay nagbigay sa akin ng bagong landas na tatahakin, isang landas kung saan kailangan kong matutunan ang pagbitaw at muling pagbangon. Kahit pa ang pagmamahal ko ay hindi nasuklian. Habang naglalakad kami palabas ng kainan, ramdam ko ang bigat ng aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asa. Sa likod ng bawat pagtatapos, palaging may bagong simula. At habang siya ay naghihintay sa iba, ako'y nandito pa rin, handa sa kung anuman ang hatid ng kinabukasan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, narito pa rin ako sa tabi niya, palaging umaasang may pagbabago. Ang mga araw ay tila nagiging linggo, at ang mga linggo ay nagiging buwan. Ngunit sa bawat paglipas ng oras, mas lalong umiigting ang sakit na dala ng kanyang paghihintay sa iba. Hindi ko kailanman inasahan na ang ganitong klase ng pagmamahal ay magiging isang habambuhay na pagdurusa. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng patak ng ulan sa bintana. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, may kakaibang pakiramdam akong bumalot sa akin. Isang pakiramdam na parang may mangyayari at hindi ko alam kung ito ba'y mabuti o masama. Nagdesisyon akong lumabas ng bahay at magtungo sa aming paboritong kafe kung saan madalas kaming nagkikita. Nang makarating ako roon, naroon siya, nakaupo sa aming paboritong sulok. Abala siya sa pagtingin sa kanyang cellphone. Marahil ay umaasa na may mensahe mula sa kanyang ex na si Carla. Lumapit ako at umupo sa kanyang harapan. Ngumiti siya sa akin, ngunit bakas sa kanyang mukha ang kalungkutan. "Good morning!" Bati ko sa kanya, pilit na nagpapakita ng kasiyahan sa kabila ng aking nararamdaman. "Good morning!" Sagot niya, sabay ibinaba ang cellphone sa mesa. "Pasensya ka na, iniisip ko lang kung kailan siya magre-reply." Ngumiti lang ako at tumango, habang pilit na itinatago ang kirot sa aking puso. Alam kong kailangan ko nang magsalita. Kailangan ko nang ipagtapat ang aking nararamdaman. Ngunit paano ko nga ba sisimulan ang ganitong klaseng usapan? Paano ko sasabihin sa kanya na habang hinihintay niya si Carla, narito ako, palaging naghihintay na mapansin niya? Habang iniisip ko ang tamang mga salita, tumingin siya sa akin at nagsalita. "Alam mo, natutuwa ako na palagi kang nandyan para sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Ang kanyang mga salita ay tila isang kutsilyong tumusok sa aking puso. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ko na kayang maging best friend lang. Gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya, hindi bilang kaibigan kundi bilang isang babae na handang magmahal ng totoo. Ngunit sa kabila ng lahat, natatakot pa rin ako sa posibleng maging reaksyon niya. Sana nga, makita mo rin ako. Isang araw, ang tanging nasabi ko,
Sabay iwas ng tingin upang hindi niya makita ang luha sa aking mga mata. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Tila naguguluhan sa aking sinabi. Nang mga oras na yon, napagdesisyonan ko na hindi ko na kayang magtago pa. Huminga ako ng malalim at hinarap siya. Mahal kita, diretso kong sabi. Sabay tingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang tao na handang maghintay ng pagmamahal mula sa'yo. Nagulat siya sa aking mga sinabi. Nakita ko kung paanong nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagkabigla hanggang sa hindi siya makapaniwala. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong niya. Tila may halong pagsisisi ang kanyang tinig. Ayaw kitang ilagay sa alanganin, sagot ko. Alam kong mahal mo pa rin si Carla at ayaw kong maging dahilan ng iyong pagkalito. Saglit siyang natahimik at kita ko ang pag-iisip sa kanyang mga mata. Ewan ko, sagot niya. Pero sa totoo lang, hindi ko na rin alam ang nararamdaman ko. Naguguluhan ako sa lahat. Sa kanyang mga salita, nagkaroon ako ng konting pag-asa. Marahil ay may pagkakataon pa akong ipakita sa kanya na kaya ko rin siyang mahalin ng higit pa sa pagmamahal na ibinigay ni Carla. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ulit, biglang pumasok sa kafe si Carla. Nagulat kami pareho at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Tila bumagal ang oras habang papalapit siya sa amin. Hi! Bati ni Carla, sabay ngiti sa amin. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya kay Liam habang ako'y tila hindi na niya nakikita. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang muling pag-aalab ng kanyang damdamin para kay Carla. Tumayo siya at tumingin sa akin. Sandali lang ha, sabi niya, sabay sunod kay Carla sa ibang bahagi ng kafe. Naiwan akong nakaupo habang pinagmamasdan sila mula sa malayo. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Ngunit kita ko sa mga ngiti ni Liam na tila bumalik ang sigla sa kanya. Sa kabila ng sakit, pilit kong inintindi ang sitwasyon. Baka nga ito na ang pagkakataon na hinihintay niya. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya bumalik sa akin. Pasensya na, sabi niya. Kailangan ko na sigurong umalis. Nagulat ako at bago pa ako makapagsalita, nagpatuloy siya. May sinabi siya sa akin. Na hindi ko inaasahan, sabi niya, tila nag-iisip ng malalim. Pwede ba tayong magkita ulit mamaya? May gusto akong sabihin sa'yo. Tumango ako, kahit na hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sa pag-alis niya, naiwan akong nag-iisip kung anong klasing balita ang dala niya. Sana'y hindi ito ang katapusan ng aking pag-asa. Ngunit hindi ko rin maiwasang isipin, paano kung ito na nga ang huling pagkakataon na makasama ko siya bilang higit pa sa isang kaibigan. Sa huli, ang tanging magagawa ko ay maghintay at umasa. Sa kabila ng lahat ng nangyari nitong mga nakaraang buwan, hindi ko pa rin maiwasang magtaka kung bakit ako ang palaging nandyan para kay Marco. Sa tuwing siya'y nagkukwento tungkol sa kanyang pinapangarap na pagbabalik ni Clara, ang kanyang ex, nararamdaman kong unti-unti akong nalululunod sa dagat ng damdaming hindi ko maaaring ipahayag. Ako ang kanyang best friend, ang tagapakinig sa mga kwento ng kanyang pag-asa, ngunit sa kabila ng lahat, ako rin ang babaeng palaging naghihintay, na mapansin. Nagsimula ang araw na iyon na parang karaniwang Lunes. Nagkita kami ni Marco sa aming paboritong coffee shop. Nakaupo kami sa sulok, kung saan palaging tahimik at tila kami lang ang nasa mundo. May dala siyang isang maliit na kahon na agad kong napansin. Ano yan? Tanong ko. Pilit itinatago ang pag-usisa sa aking boses. Ngumiti siya, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Regalo ko para kay Clara. Baka sakaling magbalik siya, sabi niya. Tila nag-aalangan sa kanyang sariling mga salita. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso
Ngunit pinilit kong ngumiti at umusal ng mga salitang alam kong nais niyang marinig. Sigurado akong magugustuhan niya yan. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang pagmasdan ng kanyang mga mata. Ang paraan ng pagkurba ng kanyang labi kapag siya'y ngumiti. Sa kanyang mga kwento, palaging si Clara ang bida, ang babaeng muling magpapatibok ng kanyang puso. Pero sa tuwing siya'y tahimik, sa pagitan ng mga usapan, nararamdaman ko ang pag-aalinlangan. Gano nga ba ang kanyang hinahanap? At bakit ako, ang kanyang palaging nandyan, ay tila isa lamang anino sa kanyang mga mata. Matapos ang aming usapan sa coffee shop, naglakad kami papunta sa park kung saan madalas kaming magpalipas ng oras. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga plano niya kapag bumalik si Clara. Mga plano kung paano niya muling susuyuin ito. Mga pangarap na tila ba hindi na matatapos. Habang siya'y nagsasalita, nakikita ko ang pag-asa sa kanyang muka, ngunit sa likod nito, nararamdaman ko ang takot. Takot na baka hindi na bumalik ang babaeng kanyang hinihintay. Marco, sabi ko, pilit inipon ng lakas ng loob upang magtanong ng isang bagay na matagal ko nang iniisip. Paano kung hindi na siya bumalik? Tumigil siya sa paglakad, bumaling sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Hindi ko alam, sagot niya. Tila ba may bigat ang kanyang mga salita? Pero, kailangan kong umasa, hindi ba? Kailangan kong maniwala na may pagkakataon pa. Nais kong sabihin na ako ang nandyan. Ako ang palaging naghihintay, ngunit ang aking mga labi inanatiling tikom. Sa halip, pinili kong yakapin siya, isang yakap na puno ng pag-unawa at pag-asang sanay balang araw makita niya ang pagmamahal na alay ko. Habang naglalakad kami pauwi, nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi ko masabi. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paglayo ng aking puso, isang puso na pilit bumabalik sa kanya, kahit na siya'y nakatuon sa iba. Sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong manatili, kahit pa ang sakit ay unti-unting bumabalot sa akin. Ngunit nang kami maghiwalay at naglakad na papunta sa magkabilang direksyon, naramdaman ko ang isang kakaibang damdamin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may bahagi sa akin na nag-udyok na bumalik. Paglingon ko, nakita ko siyang nakatayo pa rin. Nakatingin sa kahon ng regalo sa kanyang mga kamay. May kirot sa kanyang muka. Isang pahiwatig na tila ba may bagay na hindi niya maamin. Marco! Tawag ko. Hindi ko alam kung bakit ako bumalik, ngunit may puwersang nagtutulak sa akin. May gusto ka bang sabihin? Tumitig siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang damdamin na hindi ko inaasahan. Maya, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalinlangan at takot. Sa kanyang mga labi, naglaro ang mga salitang hindi ko inaasahan. Ang puso ko'y tumibok ng mas mabilis, nag-aabang sa kanyang susunod na nasasabihin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-asa. Pag-asa na baka sa wakas, siya'y magising sa katotohanan na ako ang kanyang palaging nandiyan, ang babaeng hindi niya inaasahan ngunit palaging nariyan. At sa huling sandali, sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, bumukas ang kanyang mga labi at nagbigay siya ng isang pahiwatig na nagpatibok ng aking puso ng mas mabilis. Ngunit sa kanyang mga salita, naramdaman ko rin ang takot. Isang takot na maaaring magdulot ng pagbabago sa lahat ng bagay na alam ko.